Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another request video. So marami pa tayong maraming mga humabol na request video, kaya inuuna natin yung mga bagong request bago tayo mag-proceed sa mga gusto nating panoorin. Although hindi pa naman kumpleto yung isabuhay first round natin ng 2025, tapos yung pedestal first round hindi pa rin kumpleto na upload. So waiting tayo. Waiting din ako sa bracket ng bracket ng pedestal 4, kaya hindi pa tayo makakapag-proceed doon. Pero hoping na makapag-release na or i-release na ni Bossing Mzite yung bracket para ma-save ko na yun at makita ko na, 'di ba, kung sino yung magkaka-bracket. Mainit din yung yung pedestal ngayon, 'di ba? Lalo na yung yung Isabuhay 2024, inaabangan ko yun. So sana mapagsabay natin siya. Siguro June or July mapagsasabay na natin yun, or baka ma-release na yung first round ng pedestal at saka kompleto kasi alam ko yung 4 ng pedestal is uploaded na. Sa Isabuhay 2024 naman, I think 2 pa lang. Ay, 2025, sorry. 2 pa lang. Kaya, ayun, tignan natin. Sana mapagsabay natin siya by June. Kaso, malapit na mag-June Siguro July. Tignan natin. Okay, tignan natin. Pero ngayon, focus muna tayo sa mga naiwang request video, sa mga bagong request video. At itong battle na to ay galing sa Second Sight 7. So, Second Sight 40 na yung nakaraan. So, 7, diba? I think 7 years or pero 5 years ago as per YouTube. Diba? So, shoutout Joff Ignacio. Salamat sa pagsuporta ng channel. Salamat sa mga request video. And sana suportahan mo rin ako sa clothing ko. Andyan sa description yung Shopee link. Pwede ka mag check out dyan, diba? So, ayun. Sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, supportahan nyo rin ako sa clothing ko. So, check nyo na lang sa Shopee. Okay? So, yun. Unico vs Duma. Joff Ignacio. Shoutout sa'yo. At di na ako magbibigay ng insights sa battle na to. Umpisa na natin to. Pero, alam ko, sobrang solido ni Unico dito. Kaya, game, pakinggan natin. Pinili niya mauna si Unico. Game. Unang banat, unang laban, Second Sight 7. Pakinggan natin. Unico. Sir! Ano to? Paborito mo? Huwag naman sanang ganyan. Kalalabas lang nung battle mo kagabi, Nikki. May labang ka na naman. Ano? Sino dito nakaramdam ng lindol nung nakaraan? Pasensya na. Masyado lang ako nadala habang nagkakabisa sa flip-top game. Yo, battle ka sa Second Sight. Yung nasabi sa akin ni Sir Arik, sabi ko, sige sir. Second Sight na yan, magagawa ako ng sumulit kasi ang saya. 2 minuto na yung time limit, ang kaso bakit Duma? Kayang-kaya ko tong patayin ng 1 minute kasi Duma. Ba't ka ba Dumalo? Para dumaldal? Pwe, panistong dumayo pag ako dumali kasi Duma lang. Kulang, baka may gusto dyan na dumagdag. Pag ito dumapo, simulan mo na dumampot, nangipin mo sa lapag kasi Duma. Tingin mo makakatama ka sa akin? Duma, please. Ganda, no? Sobrang simple pero ganda nung nameplay niya dun sa Duma. Ang dami. Ang dami niyang pinasok na mga salita dun. So, props kay Unico sa na yun.
dumagdag. Galing, Pag galing. ito duma po, simula mo na dumampot, nangipin mo sa lapag kasi duma. Tingin mo makakatama ka sa akin? Duma, please naman. Di mo magagawang tumama kahit duma, please man lang. Kasi duma. Galing, no? Kasi duma, paano ka sa akin makakahigit? Gagamitan mo ako ng mga bara mong, ayan, simot ka na. Kasi kinain ko yung laman. Shit! O baka sabihin mong tawagin kitang si Erap kasi tatalunin mo tong nagmamalalim. Lupit! Mga linyang gamit na gamit. Ang punto doon, di mo naman yun ninakaw eh. Sobrang common mo lang mag-isip. Alam nyo ba kung anong karime ng duma? Puta! Laspag na yung linya! Malamang na magtanim ng galit sa akin sapagkat ang kalalabasan nito ay di mo kayang tanggapin na matatalo ka sa akin ngayong April boy! Pero trivia muna. Alam nyo ba na yung Duma ay apelido ni Mama? Apelido, yes. Wala nang ang kahihiyan, di na may pabongang kan. Alam mo ba yung ginawa mo? Nakakahiya masyado. Yung pinsan mong dalaga na pilitang magpakasal ng maaga, makapagpalit lang ng apelido. Ito yung rookie year ni Unico eh. So ito yung time na real talk real talk. Ito yung time na sabi ko, feeling ko si Duma si Unico yung magiging next na mod. Kumbaga magiging mataas yung win streak, yung tuloy-tuloy yung panalo. Ganon ko nakikita si Unico before. Kaso 3-0 siya eh. Sunod-sunod yung panalo niya. Kaso puta, nagulat ako. Sumali siya ng Isa Buhay 2020. At ang tinapat, M-Site. Sabi ko, puta. Nung nakita ko yung line-up, nakita ko yung poster, pandemic yun, alam ko eh. Sabi ko, tangina, sumali si Unico sa Isa Buhay. Tapos M-Site. Parang ang layo eh, 'di ba? Real talk to. Kung mapapanood man to ni Bossing JM Lopez or kahit mismo si Unico. Sobrang nakakaano yun nung time na yun. Sabi ko, puta, ready na ba si Unico para mag-Isa Buhay? Parang ganoon yung yung thoughts ko. Pero ang taas ng ng respeto kay Unico kasi sa ang perspective ko nga, siya yung magiging next na mod or magiging undefeated for a long time bago siya sumali sa Isa Buhay. Kumbaga, kaya niya mag-Isa Buhay pero wag sa ganong kaaga kasi ayun nga 3-0 siya, alam ko sa pagkakalam mo 3-0 siya tapos puta biglang Isa Buhay agad, M-Site pa, 'di ba? Sabi ko, puta, nakakagulat naman to. Tapos ayun na, 'di ba? Yung unang talo ni Unico sa M-Site sa mga hindi nakakalam. Yun, tapos yun, nagtuloy-tuloy na yung talo niya. Talo siya kay Sequence, kay Sequence ata siya natalo or kay or kay C9 tama kasi may bars yun na natalo ka sa Christian tapos Christian ulit tapos kasi M-Site, Pistolero tapos C9, yun tatlong Christian yun diba, may ganong linya si C9 nung time na naglaban sila so ayun, yun lang na-share ko lang pero yun. Props kay Unico. Tayo na low dito si Unico. Hanggang ngayon, tol, pag napanood ko si Unico, yung eager niya, yung pagiging aggressive niya sa stage, nandun pa rin Kaya gusto ko rin ito mapanood si Unico. So, yun. Lalo na yung laban nila ni Romano. Rest in peace kay Romano. Ilaban nila sa PSP. Panoorin niyo yun kung di niyo pa napapanood. Napanood ko ng live yun. Puta, grabe. Panoorin niyo rin yung laban ni Unico kay Saint Ice. Diba? Pagkumpara nyo, laban ni Unico dito sa Second Sight 7, laban niya kay Duma, tapos ikumpara nyo, kayo na magkumpara kung ayaw nyo maniwala sa opinion ko, kayo na magkumpara yung laban ni Unico doon dito kay Duma, kay Romano, tsaka kay Saint Ice. Mas lumalakas pa si Unico.
'Di ba? Kung agresibo na siya dito, mas agresibo siya, mas lumalalim yung sulat niya, yung mga punto niya, mas tumatagos, mas sumasakit. Kaya props kay Unico. Syempre ako, as a fan, waiting pa rin ako kay Unico na bumattle ulit, labanan niya yung mga bago, yung mga rookie na malalakas. Looking forward ako sa laban niya kay labanan niya si Katana, sila Casper, yung mga Thirdy, Zaki, yung mga gusto kong kalaban ni Unico eh. 'Di ba? Alam ko ma-challenge yung sarili niya doon eh. 'Di ba? So shout out kay Unico. Yun lang, game. Oh. Game. Hayop na to! Perwisyo! Yung kabubuhan mo sagad. Ako di ko na kailangan maglagay ng apelido sa pangalan, makikilala ako agad. At last, sino dito bumilib sa kanyang debut battle? Sino? Ayun? Sira na yan karir mo ngayon, brother. Yung Calibers versus Duma. Panoodin nyo. Tapos panoodin nyo ulit yung debut niya after. Nakakahiya ka bilang rapper. Ikaw lang yung kilala kong battle MC na all 3 rounds nag-recycle. Real talk. Okay, pinaka naging highlight ng round 1 ni Unico dito is yung nameplay. Pero hindi lang yon, yung mga jokes ni Unico, palag-palag rin yun, pasok pa rin yun. So, pinakita lang ni Unico sa atin dito na sobrang well-rounded niya kung paano siya magtahi, kung paano siya mag-construct ng linya para sa kalaban, kung paano lahat yun kumokonekta sa kalaban, kung paano lahat yun direkta, and built for Duma only talaga yun. Sobrang direkta, hindi generic, para kay Duma lang talaga yon. So, props kay Unico dito. Yun lang masasabi ko, and I think nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin habang nagpe-perform siya. Solid na round 1 para kay Unico. Nameplay, jokes, yan. Pagiging well-rounded. Solid yun. Yo, game! Sobra niyang pagkakabisado, kaya daw lumindol. Fuck you! Na-outbalance ako, kaya lumindol! Mabigat. Ayan. Saka yung ginamit ko pa. Ano bang problema mo? At least ginamit ko, linya ko, ikaw ginagamit mo, hindi sa'yo, magnanakaw, Team City Part 2! Game! So paano ba yan? Pinagtagpo niya agad tayong dalawa. Alam mo na, pwede ka nang mahiga sa iyong kama. Lian nagbunga na kama. Lasan at yung kama. Tayan, pwede ka nang magpahinga. Game! Patikim pa lang yan. Tignan na. Nakailang game na yun Patikim pa lang yan. Tignan natin kung saan tatagalan yung katatagan. Gabundok ka daw magbara. Para sa akin wala yan. Ako ang pison ng liga. Bawat madaanan ko'y nagiging kapatagan. Hindi mo po ay... Nagiging kapatagan. Tingnan. Daanan ko'y nagiging kapatagan. Hindi lang buto mo, pati ugat mo durog. Sa sobrang ingay ng pangalan mo sa liga, nakapagpagising ka ng pinakamahusay magpatulog. Hilig mo maglaro ng salita. Ako, salita nilalaro ko. Wordplay ba gusto mo? Lalaruin ko mundo mo. Ano bang pinagmamalaki mo? Yang height mo, di yan ako sa hype. Yun yung niline mark ni sino ba yun? Katatapos na natin review yun Kino bang battle yun? Uploaded na yun sa channel natin. Tignan ko. Wait lang. Titignan ko lang J Black. Laban ni Duma. Kay J Black. May dyan. May, alam ko pinunan ni Pinunan ni J Black yun. Pinunan ni J Black yung linya na yun. Maglaro ng salita, tagan, hindi lang buto mo, pati ugat mo durog. Sa sobrang ingay ng pangalan mo sa liga, nakapagpagising ka ng pinakamahusay magpatulog. Hilig mo maglaro ng salita. Ako, salita nilalaro ko. Wordplay ba gusto mo? Lalaruin ko mundo mo. Ano bang pinagmamalaki mo? Yang height mo, di yan ako sa hype bro. Pag nag-deposit ako ng bara dyan sa utak mo, walang withdraw. Kasi yung tsamba mo, pabanda-banda. Kami kasi may sariling katha. Haba
Mukhang ikaw ni Recycle Mind ang hindi mo gawa. Bars, kusang lumalabas yan nang hindi ko pinipilit. Daig ko pa nga kalyalili eh. Ganyan ako, magbalik. Sir Arik, ano to? Binigyan mo ako ng payat pero yung asal baboy naman. Walang sisihan pag etong flip-top gawin kong katayan at kamusta alay lakad. Alay lakad, sinadya kong pagpalitin yung salita upang mahipno ka dahil sa aking lakad. Alay ka nila, ito'y... Alay ka nila, nakakatawang isipin na wala kang numero sa pangalan pero yung tira mo bitin. Oo, bitin, parang kanta ng Republican. Kulang na kulang, yung estilo mo, pinagalong Apex Romano, alam na. Sa kagustuwang sa tagumpay mausog, nagpalaway sa iba. How ironic na may unique ka sa pangalan pero di ka kakaiba. Ang lakas pa ng loob na siweng tawaging si Milia. Si Milia? Tamod ka din pala, alam nyo bang nagposto? Huwag nyong kalilimutang iboto. Si Bongo. Siya... Si Bongo, siya pala senado mo. Pwes, tama ngang may alay, buhay, yung party list nyo kasi pinabonggo ka dito. O nabonggo ka sa akin. Kasi yung break, hindi mo inapakan. Kinagat mo lang, sobrang tao mo sa break. Ayan, bali-bali ka dyan at yung ginawa mo ay weng. Sobrang basic para sa akin. Sinilaw mo sa mukha, kaya naging silaw na rin. Pwes, tawagin nyo akong mot. Yung pangyayari, kaya kong baliktarin. O ayan, silaw ka na rin. Tangina mo doon, Pau. 2 minuto lang, Paulaw. Okay. Medyo hindi ganoon ka epektibo yung mga ginamit ni Duma dito sa ano na to, sa round na to. Sobrang layo ng agwat. Kay Unico sobrang effective ng ginawa niya doon from start to finish. And doon yung mga yung nameplay, yung wordplay, jokes, 'di ba? Comedy. So kung titignan mo sobrang well-rounded ng performance ni Unico sa round 1. And kay Duma, although props dun sa early part yung wordplay niya sa kama, diba? Ang ganda nun pero hindi na nasundan eh. Hindi na naging ganun kalakas yung ibang mga linya. So I think malinaw kay Unico to. Sa 10-7 may stutter pa ng konting-konti lang naman, 'di ba? So yun. I think Unico to malinaw para sa akin. 10-7. Wala, hindi siya ganun ka-epektibo eh. Si Duma dito. Hindi rin ganun kabibigat. Medyo yung mga punto rin, medyo taliwas. Yung mga reference na ginamit niya, hindi ko rin mapagtahitay, mapagkone-connecta. So medyo naguguluhan ako dun sa mga ginamit niya na referensya. Lalo na yung Banda, Magbalik, Kalyalili, Cycle Mind. Okay naman yung pagkakagawa pero yung punto hinahanap ko eh. So, yun lang. Yo! Kinukumpara mo ako kay Apex? Ano ka na, Aneng? Tangina, di ko na mamalayan. Ganun na pala ako kagaling. Tawag mo ako kinukumpara kay Apex? Yung pagkakaiba namin malaki. Haring araw yon, ako mag-aari ngayong gabi! Tapos kanina, kung ba't napareact yung mukha ko, di ba yung sinabi mo kanina na alay lakad na yan, di ba ginamit mo na yan sa liga nyo? O hindi, umiiling! Tama si Nine, sabi mo nga sinungaling! Tangina mo! Protekta pa sa kaliga mo! Yo! Duma na daw kalabang ko. Simulan ko na daw na manalangin. Salamat sa paalala nyo. Kailangan nga yun bago kumain at ang inihain. Puro sigaw at puro hangin. Si Charon nga atong pambato ng Bulacan. Ang ingay mong kainin. O baka sabihin na kung titignan natin, ako yung mas payat sa atin at mukhang kukulangin, edi ikaw na mas mataba. Lamang tiyan ka sa akin. Pero break. Yan na tong maituturing. Sige, break. Pero buto mo yung babaliin. Tamang break. Hihinto na yung karera mo sa akin. Oo, break. Dahil meron na kong pusong wawa sa akin. Oo, break. Dahil ito yung oras ng aking pagkain. Ano, break? Mo pa rin to? Mahina po na lang ako. Yung noo mo. Sobrang laki pala niyan. Siguro nung pinagbubuntis ka ng mama mo, flower horn yung pinaglihian. Ano, masyadong simple ba yung banat ko? Di na ba masyadong pinag-isipan? Creative pa din naman to kahit plain. Kasi sakto sa landingan. Tignan nyo naman kasi yung noo.
10 inches, di na masukat ng kamay. Sobrang lapad, kaya mong mag-bless sa lola't lolo mo ng sabay. Tuwing Ash Wednesday, yung noon niya sa sobrang lapad, pag nagpapatatak ka sa pare, ang ginagamit buong balad. Pero wag kayong magpapalin lang, parang babae na naka-foam lang yan, malaki tignan, pero maliit lang yung nasa loob niyan. Pero siya naman daw, si Mr. Complete Package! Ganun ka katanga! Magiging complete package ka lang kapag kinahon kita, ano? Pinagpapawisan ka na ba? Hagisan nyo na ng puting bimpo para may pamunas siya. Senyales ng pagsuko, pagkatapos na sa akin to. 2-0 na score, 2-0 na rin standing ko. At last, kalang sir. Kunin ko lang yung kaluluwa mo. Okay. Round 2 ni Unico para sa akin. Okay naman 'yon, no? Malinis naman 'yan na itawid 'yon. Maganda pa rin naman yung pagka-construct. Walang ano doon, walang duda. Pero I think yung round 2 ni Unico is one step backward, no? Parang mas mahina, parang ganon, no? Mas sobrang solido nung round 1 ni Unico. So ako syempre I'm expecting na maging consistent si Unico pagdating sa round 2, pero yun, parang one step, two step na na magkaiba. So yun, mas marami kasi tumatak sa sa round 1 ni Unico. Mas marami din siyang mga kung paano rin niya kinonstruct yung round 1. Ibang-iba dito sa round 2. Yun. So, yun lang yung pinagkaiba. And nakita nyo naman, parang tuloy-tuloy ko pinanood yung round 2 ni Unico. Kasi nga para sa akin, mas okay yung round 1 niya. Diba? Yun, ganun lang kasimple. I think wala naman na ako masyadong sasabihin pa. Basta malinis yung naitawid, okay yun. Pero, nakukulangan ako sa dami ng sa punchline count na kontian ako kasi sa round 1 niya is madami, 'di ba? Round 2. Duma, pakinggan natin. Chance ni Duma na makuha tong round 2. Yo, kinuha yung kaluluwa ko. Nagmamatindi siya. Putang ina, palalayain ko na. Panalangin mong makalimot ako. Kasi kung hindi, ang ina, makakalimutan ka dito. Round 1 pa lang, kita na kung sino panalo. O eto tingga, ganyan ako mambalato. Makakarinig ka ng lugar, bang bang, mababaw lang yung tama. Bang bang, ito ang yung katapusan. Ganan, 4 na putok yung narinig nyo. Oo, lahat noon niya ang sumalo. Yan ang asinta, dapat direkta. Hindi puro patama, ganyan magtanimbala. O wag na tayong magtalo, pareho tayong malalim. Ang pinagkaiba nga lang, yung sa akin may damdamin. Pinapalambot ko puso ng kalaban. Saka ako kinakain, ganito pala pakiramdam. Pag natigang ka sa labanan, tira lang ng tira hanggang ako ay labasan ng kalupitan. Tara, suntukan ng pluma, patibayan tayo ng sikmura. Right handle ka diba? O dito tayo sa kaliwa. Hindi ko tatantanan yan kung saan unang mamaga. Matagal ka ng hinog, lamog ka na. Di porket tinapat niya ako sa'yo, kaya mo na akong tapatan. Lagi mong tatandaan ang hinaharap mo ay ang aking likuran. Hindi ka general sa labanan, nagoyo ka lang. Nice, ganda nun. General, nagoyo ka lang. Ganda nun, maganda yun. Lagi mong tatandaan ang hinaharap mo ay ang aking likuran. Hindi ka general sa labanan, nagoyo ka lang. Technical ba? Oo, sa sobrang technical ko, pritro ka bro. Maging si Arik na hindi referee, tinawagan ako. Ngayon alam mo na kung ba't nandito ako. Hindi basta wala lang, nakitaan niya ako at sa'yo, wala lang. Salamat sa pagpunta, di ka namatay ng wala lang. Pero dapat di ka pumunta para namatay ka ng wala lang. Wala lang, mali ka kung ganun. Yung mga nag-udyok sa'yo dito, yun yung meron.
iniinom niya daw gatas na may kape. Wow, kaya pala strong. Ako, iniinom ko gatas na may utong. Gago. Yung mga bars mo ladlad, wala nang gustong tumuklas. Hilig mo mag-double meaning ng may habas. Parang logic tapos Lunes yung lunas. Kung kahapon, Sabado, ano bukas. Ganyan kakalalim, ang dali mong maarok. Nilalagyan mo ng talino yung tanong para yung bobo walang masagot. O ba't wala kang masagot? O, di po ako namumuna. Naninita lang, huwag kang mag-alala, di kita pinapahiya. Pinapagalitan ka lang at last. Sir Arik, sinuway mo ko. Sinabi nang wag mo kong hanapan ng tatalo sa akin, baka maubos ko kayo. Di ka nakinig sa babala. Kasalanan mo ulit kung bakit merong nawala. Okay. Mahirap yung round 2 kasi lumakas si Duma doon. Tapos si Unico naman humina ng konti. Konti lang naman. Hindi naman ganun nagkakalayo. Mahirap. Pwedeng yung round 2 yung magiging closest round. Ganun ko siya nakita, ganun ko siya napanood. Si Unico from round 1 to round 2 humina siya. Pero hindi naman ganun kalayo eh. Kumbaga, yun nga sabi ko, 1 step or 2 step lang. Yun lang yung difference. Kay Duma naman, dikit from round 1 parang nag-evolve lang ng 1 step eh. Diba? Parang 1 step ahead lang siya sa performance niya dun sa round 2. So I think mahirap kasi kung magbe-base tayo sa score na binigay ko sa kanila, pwedeng 9-8 na score in favor of Unico pa rin. 'Di ba? Mahirap. Yung round 2, yun yung magiging deciding round for sure. Or I think dikit sobrang dikit ng round 2. Si Unico medyo lumaylay siya doon ng konting-konti lang. Si Duma naman lumakas din siya pero konti lang din. Kung battle of effectivity, I think mas effective si Duma. 'Di ba? Sa part na 'yon. Kasi yun nga medyo lumaylay si Unico doon. Pero ayoko hindi ko siya ma-justify sa inyo. So I think I'll go with tie sa round na to. Bigyan ko ng 8 puntos ng tabla. So lumakas si Duma ng konti lang from performance sa round 1. So 8 points for Duma. Si Unico, bago tayo mag-start sa round nito, sabi ko 'di ba, 1 step or 2 step backward siya dun sa performance sa round 1. So I think I'll go with 8 points for Unico. So tie, hindi ko ma-clarify, hindi ko ma-justify sa inyo. Ilang beses ko na rin to sinabi sa inyo na gusto ko kapag namimili ako or pumipili ako ng boto or pumipili ako ng MC na iboboto ko, gusto ko ma-justify ko yun sa inyo. And para sa akin, yung both round 2 nila, hindi ko ma-justify kasi para sa akin sobrang tie, sobrang dikit nun. Para sila ng punchline count, ng performance na high-low, 'di ba? Ganun Ganun ko siya nakikita. Ano pa? Effectivity, power, or pagiging agresibo, I think same 'di ba? So, wala talagang best choice dito. Hindi ko pwedeng ibigay kay Unico anong i-explain ko sa inyo, wala. Hindi ko rin pwedeng ibigay kay Duma, hindi ko rin alam kung ano i-explain ko. 'Di ba? Naging honest lang ako sa inyo. So, itatabla ko 'yon kasi sila. So para sa akin, high-low sila ng performance. From round 1 bumaba, from round 1 tumaas, ganun siya. Ganun sila. And para sa akin nagtagpo 'yon. 'Di ba? So, ayun. Round 1, malinaw 'yon, malinaw na malinaw. Unico 'yon. Round 2, dumikit. Tumabla 'yon para sa akin. Punchline count, haymaker, setup, jokes, bars, same. Okay, so tabla, round 2. Round 3. Tuwan-tuwa kayo. Recycle lang naman yung binitaw niyan. Di ba C9? Tama naman. Di ba? Tapos sabi niya pa kanina, free throw, technical. Tangina naman. Kinuha niya yon kay Invictus na laban niya sa sunugan. Tama ba? Tama ba? Puro tama ka, tangina mo. Yo, mga mabababaw na linya. Para daw madali niyong makukuha. Yung adikain maganda. Pero sa kabilang banda,
paano ka nila titingalain kung nilelevel mo yung sarili mo sa kanila? Mm. Diba? Hindi ko sinasabi to. Para kayo... Ganda naman nun. Ang ganda ng linya na yun. Sobrang simple pero putan lupit nun. Paano ka titingnan kung binababa mo yung level sa kanila? Nice. Nice na linya yun, tol. Maganda. Pero sa kabilang banda, paano ka nila titingalain kung nilelevel mo yung sarili mo sa kanila? Diba? Hindi ko sinasabi to para kayo'y maliitin. Kayong mga nanonood, alam kong mas matalino pa sa akin at kayo din mismo yung inspirasyon ko para magsulat pa ng mas malalim at yun yung pinagkaiba natin. Huwag kayo nagpapadala dyan. Magmumukha talagang malawak pag konti lang yung laman. Alam kong alam mo yan. Sagutin mo nga itong tanong ko. Di ba tingin mo sa kanila tanga? Kaya binababawan mo yung sulat mo? Sagot, tingin mo sa kanila tanga, di ba? Kaya binababawan mo yung sulat mo? Hindi, hindi. Eh di ano, hanggang dyan lang yung utak mo. Di mo alam, tol, kung ano tong pinasok mo. Ang tawag dito, flip-top. Pag tinanong kita ng 2 beses, lilitaw kung gaano kalayo ang ating flip-top game. Yung battle ni J. King at ni Tipsy, ilang beses nag-choke si Tipsy. Sinong unang panalo ni Looney? O walang sagot, ganyan ka ka-ignorante. Di mo ba din nasagot kahit yung sagot kanina ay akin ang sinabi. Sabi ko kanina 2 beses. Gap, di ka nakikinig ng maigi. Pero wag kang mag-alala, nasa akin yung sisi. Sabi ko kanina, di ba, kinuha ko yung kaluluwa mo pare. Kaya wala kang namalayan sa mga nangyari. Kasi kanina ka pa wala sa sarili. Ganyan ako gumawa ng bara. Hindi lang yung basta may masabi. Bird box, mas delikado pag tinignan mo ng maigi. Pansin mo, suntok agad. Hindi ako katulad mo na ang haba mag-setup, kala mo may tutugtog na banda na. Ang daming pasikot-sikot, di mo malaman kung nasan banda na. Bago tumama yung suntok ko nakailang banda na. Sarap mo sakalin sa leeg, gamit pa yung bandana. Ako yung sniper ni Enigma na sobrang asintado talaga. Kahit gaano kalayo, kaya kong maasinta. Kaya walang ligtas sa akin kahit duma pa. Time! Game! Patay tayo dito. Unico. Round 2 entry niya. Parehas para sa akin. Strongest round niya yung round 1. And sabi ko nga, round 2 nag-expect ako ng maging consistency si Unico. Maging ganun ulit yung atake niya, yung approach niya. Pagdating sa round 3, nag-expect pa rin ako na sana maulit ni Unico yung performance sa round 1. Pero ang nangyari, yung round 2 yung naging kaparehas ng performance ni Unico sa round 3. So, hindi rin para sa akin malinis naman yon, maayos naman yung pagkakatahi, pagkakakonstruct, pero medyo kasi, naumpisahan kasi ni Unico ng malakas na round. So, syempre, ayun na yung magiging basis natin. And kung titignan natin yung rounds 2 and 3 ni Unico, hindi yun lumebel sa round 1 niya. Sobrang solido ng round 1 ni Unico. Pagdating sa 2 and 3, makikita mo yung difference. Sobrang layo. Sobrang solido ng 2 and 3. Kung i-compare. Sobrang solido ng round 1 kung i-compare mo sa 2 and 3. Malayo. Malayo yan. So, yun. Round 3 ni Duma. Pakinggan natin. Tangina! Hinuha niya na naman, tangina! Total, kinain na kita round 2. Ito ang tunay na kaluluwa. Kaluluwa! Tangina mo! Tapos si C9. Talagang dinamay ng dinamay. Ganyan talaga pag mamamatay. Naghahanap ng karamay. Huwag ko daw masyadong galingan. Kasunduan mo na walang natin. Para saan ba yung rules? Kung di ko babaliin, kaya yung baba mo, hindi ko papansinin. Parang si Anyan laspag na din. Akala ko ba naman, pagdating sa sulatan, kaya niya akong sabayan. O baka magdahilan, na kesyo may BK pa yan. Baka nakakalimutan mo. May BK din ako. 22 yung flip-top, yung BK at 30 ng Marso. 1 linggo lang yung preparasyon ko. Kung ganon, sampal sa'yo to. 2 tagumpay sa 1 buwan ng naiuwi ko. Bawal dito dahilan. Sa susunod, wag kang tatanggap ng battle Kung di mo kayang panagutan, asa na yung Unicong gutom? Yung parang nakawalang leon, nakatagpo ng hindi dinadaga, saling pusa na ngayon. Tinanggap ko, lahat ng pangungutya nyo, iiwan ko munang Pepito bago manaloto.
Wala akong balak takbuhan ang gantong kalakaran. Kargado ako sa kada laban, kaya bahala ka dyan. Masyado ba akong masukal magsulat? Ganyan talaga, kailangan ko magtumba ng puno para makita ko yung gubat. At etong pangyayari, Teka lang. Kailangan ko magtumba ng puno para makita ko yung gubat, mga anak na misis mo. Aba, maagang tagumpay ang kasusuhi. O di ba nakakalumbay na... Ang kasusuhi, o di ba nakakalumbay, nasa critical condition sila ngayon, no? Asan ka bilang itay para sa kapakanan mo sa liga, yung title ng tour na dinala ng yung mag-ina is sa buhay. Masakit ba? Huwag kang mag-alala, may mas masakit pa. Etong second sight, second life mo na pala. Nung 1 minutes pa lang, pinatay ko na kayo, sumakabilang buhay ka na. At etong kaganapan, naulit na lang din. Pagpasok ko sa liga, parang matagal na ako galing. Umikot ang kwento sa mahabang panahon, sa kakahanap ni Arik ng tatalo sa akin. Sarili ko pala yon. Putang ina kasi, yan ang napapala ng mali ng pagkakakilanlan. Hindi ka malakas na nilalang. Nilalang ka lang, ito ba gusto nyong hangaan? Saksakan ng katangahan. Kasi sabi niya kay Weng, mananalo ka lang pag ang laban pawikan. Very good. Saan ba yun napapanood? Sige na, share mo naman. Gusto ko lang makakita ng pawikang naglalaban. Oh, yung idol nyo, stupidong rapper, para mo na rin sinabing nag-iinit ako in English, summer. Oh, judges, dapat version. Sa pawikan nga niya, nagsigawan kayo doon. Pawikan! 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 Seryoso? Alam mo ba, pag nakikita kita, naaalala ko yung panggagago mo. Oo, di ba? Sa Bars Beach, sa sariling paligan nyo, pinoprotesta ako neto. Ngayon tatanungin mo kung anong dahilan ko, kung ba't ginagalingan ko. Nagbabaka sakali lang naman na madiskubre nila ako. Di ko ininda ang gutom, pagod, puyat, makatapak lang ng entablado. Makapagpasaya ng tao. Alam mo, ang sakit lang dito. Nung nalaman kong tinanggal ako sa list neto, ngayon ako naman na magtatanong, nakita mo ba ako nagtampo? Imbis na bala, yakap ang sinalubong ko sa'yo. Flip top second sight, 7. Okay. Akala ko round 2 yung magiging dikit. So, mali tayo doon. Round 1 ang Round 1 ang nagkaroon ng sobrang layong gap. 2 and 3. Sobrang dikit nun. Pwedeng both side. Diba? Pwedeng Unico. Pwedeng Duma. Sa round 2. Sa round 3 naman, pwedeng Unico rin. Pwedeng Duma. So, yun. Pwedeng nga nating i-disregard yung rounds 2 and 3 eh. Ganon kadikit yung rounds 2 and 3 nila. Pwede natin i-cancel out na lang yun. At tapos yung tignan natin yung round 1. And sa round 1, malinaw eh. Sobrang linaw na kay Unico yung battle. 2 and 3, mahirap mag-decide. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, ayoko magbigay ng boto na hindi ko makaklarify or ma-justify sa inyo na kaya ako binoto si ganito dahil sa ganitong dahilan. Wala akong masasabing ganun eh. Kasi para sa akin, magkakaparehas talaga yung yung dalawang round nila na rounds 2 and 3. Same eh. Hindi mo pwedeng i-compare din kasi sa bawat categories din, sobrang pantay rin sila. Round 1 lang talaga yung malinaw para sa akin. So, hindi ko na masyadong i-elaborate pa yung 2 and 3. Round 1, malinaw. Unico yon. So, that's round 1, Unico, and 2 and 3, tie. So, that's 9-8-8, 25 points for Unico. Then, kay Duma naman is 7-8-8. And that's 23. 23 ba? O, tama. 25 to 23. 8, 16 plus 9, 25 points for Unico. Kay Duma naman, 8, 7. So, yun, 23. 25 to 23. Round 1, Unico. 2 and 3, tabla para sa akin. Unang laban. Shoutout sa kay Unico. Ang boto ng Horado. 3-2. Deserve ng ng ganitong score, 3-2 in favor of Unico. Solid 'yon, solid na battle 'yon. Magigay para kay Unico. Shoutout
Shoutout kay Duma, nabalas nan. Sayang. Maraming salamat. Sakto lang. Tol. Ganda nun. Deserve naman yung ganong score. Hindi lang ako nakapag-predict, nakalimutan ko lang. Pero gusto ko sana sabihin nyo na 3-2 ang pinaka-best na score doon. Sobrang dikit ng battle. Yun, Pistolero. Binoto ko si Unico. Round 1, klaro yun, buo kay Unico. Round 2, medyo may hibla kasi ang nagpalito sa akin sa round 2 is yung rebuttals ni Duma, tas yung mga ligaw niya na suntok. Pero kasi yung pinagbasihan ko doon, yung pinag-usapan din namin na si Unico kasi meron siyang parang pattern na parang may inaabangan ka na suntok talaga sa sinasabi niya din. Tuwing nag-aabangan naman parang hindi naman siya talaga nabibigo. Kung may biguman talaga siguro, napakababang porsyento. So hibla nun kay Unico. Then round 3, Duma ako. So ayun, hibla lang para sa akin, Unico. Okay. Binoto si Duma. Round 1, Unico, klaro. Nalinaw. Strongest round niya. Round 2, kay Duma. Strongest siya. Ang ganda na sulat niya doon. Solid yun. Kay round 3, deciding factor sa akin, medyo dikit when it comes to yung sulat. Pero factor doon yung una sa lahat, yung bote line ni Unico na habang na setup. Pero yun, naribat ni Duma yun before, kaya medyo less yung impact niya para sa akin. Kung naribat niya muna yun, pabalik siguro mas impact siya. And mas maganda yung performance ni Duma sa third round, yung projection, lahat, may jokes, lahat, mas balanse. Kaya yun, Duma para sa akin. Luxury, pareho lang ng style, parehas nag-wordplay, parehas din nag-rebat. Doon ang nagkatala sa clarity ng pag-construct ng lines pagdating sa written. Doon sa wordplay, mas malinaw yung kay Unico. Tapos sa rebat naman, mas may impact yung kay Duma. So, binigay ko yung round 1, round 2 kay Unico. Kasi mas malinaw na nakuha na yun sa written. Tapos si Duma, no round 3, bumawi siya doon nung sa rebat. Tsaka yung mga angles niya doon talagang nabasag si Unico doon. So, boto ko Unico. Mahiyain pa. 13, shoutout sa Hypebeat. Binoto ko si Unico sa round 1. Sa kanya yon, parang medyo nangangapa pa si Duma sa round 1 eh. Tapos round 2 gusto kong ibigay ng tabla, kaya lang medyo nag-i-stutter si Duma. Tapos tuloy-tuloy lang yung linya ni Unico. Pero dun sa round 3, parang gusto ko parang kay medyo Duma yun. Kaya lang may mga konting stutter pa rin. Tapos mas malinis yung ginagawa ni Unico. Pero maganda yung ginawa ni Duma kasi unexpected yung mga linya niya, bigla na lang bumubugso. Pero yun, pwedeng manalo kahit sino, pero binigay ko pa rin kay Unico. Okay. Yo, what's up, Young One? Sa bahay katay, shoutout kay Abadon. Yung naging battle na yun para sa aking classic, saka naging binayita nila yung parehas nilang agility. Binoto ko si Duma kasi yung pagiging rebattles, yung pagre-rebat niya ng mga ginamit niya yung agility na mapapansin sa kanya ni Unico. Mapapansin natin sa battle na to, panoorin niyo na lang yung react ni Unico sa mga binibitaw ni Duma na alam niyang talagang yun yung ginamit niya bilang strength niya sa battle na to. Kaya sa akin kay Duma. Yung shoutouts nga pala sa tropa ko dyan sa New York, sa Japan, sa kay boss para sa salamat. Okay, yun lang. Dikit na battle, hindi na ako magbibigay ng komento dun sa mga judges kasi I think isa lang naman ng punto round 1 ang pinaka naging malayo at pinaka malinaw na round para kay Unico. 2 and 3, although wala ako naging kaparehas na tinabla ko yon, pero halos ganun din yung mga punto nila 'di ba, na binigay yung 2 and 3 ng tabla. Kasi binigay nila kay Unico or kay Duma, tapos kabila naman ganun din, 'di ba? Yun lang. Hindi ko na rin patatagalin yung natin dito, video natin. So shoutout ulit kay Joff Ignacio. Salamat sa request. Salamat sa suporta. Naway suportahan mo rin yung clothing brand ko. So kayo lahat ng mga nanonood, check nyo lang sa Shopee. Pwede kayo mag-check out doon, 'di ba? So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.